Hinaharap ni Julia Barreto ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan sa Haunted Carnival. Ano ang susunod na mangyayari? Isipin mong takot ka sa mga pelikulang horror at pagkatapos ay inalok ng pagkakataong magbida sa isa sa mga pinakamalaking proyektong horror ng taon. Iyan mismo ang sitwasyon ni Julia Barreto. Papasok na ang aktres sa mundo ng Haunted Carnival, isa sa mga opisyal na kalahok sa 2026 Metro Manila Film Festival, at hayagang inamin ni Julia ang isang bagay na maaaring ikagulat ng marami sa kanyang mga tagahanga. Sa kanyang sariling salita, isa siyang nakakatakot na pusa sa totoong buhay. Pero narito ang kawili-wiling bahagi. Sa halip na tumakas sa kanyang takot, sinabi ni Julia na nasasabik talaga siyang harapin ito. At ang paparating na pelikulang ito ay maaaring magsulong ng kanyang kakayahan sa pag-arte sa mga paraang hindi pa nakikita ng mga manonood noon. Kaya, ano ang nagpapaiba sa Haunted Carnival para kay Julia? At bakit siya naniniwala na ang proyektong ito ay dumating sa tamang panahon? Babalik tayo sa Star Pulse fam. Iyan ay hindi inasahang reyna ng horror. Napatunayan na ni Julia Barreto na kaya niyang gampanan ang mga papel na nangangailangan ng emosyonal na atensyon. Pero horror? Ibang-iba na ang kwento. Sa opisyal na paglalahad ng mga tauhan para sa Haunted Carnival ng Regal Films, hayagang ibinahagi ni Julia ang kanyang takot sa genre ng horror. Inamin niya na labis siyang natatakot sa horror. Gayunpaman, mayroong isang bagay na halos ironic sa kanyang karera. Ang ilan sa mga oportunidad na dumarating sa kanya ay nasa genre ng horror. Sa halip na tingnan ito bilang isang problema, nakikita ito ni Julia ngayon bilang isang pagkakataon upang malampasan ang isang bagay na personal. Ipinaliwanag niya na nagsisimula na siyang magkaroon ng mas malakas na pagpapahalaga sa horror. At iyon ay isang malaking pagbabago mula sa kung paano siya dati. Dati pang matatapang na Julia. Ibinahagi ni Julia na mas matapang siya noong bata pa siya. Noon, nasisiyahan siya sa mga pelikulang horror tulad ng Shutter at The Ring. Ang mga pelikulang iyon ay kabilang sa mga pelikulang kinagigiliwan niyang panoorin. Pero habang tumatanda siya, may nagbago. Ang kanyang mga takot ay naging mas kapansin-pansin. At ayon kay Julia, ang mga takot na iyon ay hindi basta-basta nawawala kapag natapos na ang pelikula. Minsan, sinusundan pa nga siya ng mga ito sa kanyang mga panaginip. Ang pag-amin na iyon ay lalong nagpapaintriga sa kanyang paparating na papel. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang basta pinapanood ni Julia ang ibang tao na nakakaranas ng takot sa isang screen. Siya ang lilikha ng takot na iyon. Papasok siya sa isang mundong puno ng suspense, panganib, at katatakutan, at kukumbinsihin ang mga manonood na lahat ng nangyayari sa kanyang paligid ay totoo. Ayaw mong siraan, Iki. Ngunit hindi doon natapos ang mga komento ni Julia tungkol sa pelikula. Sa katunayan, maaaring hindi sinasadyang mas lalo niyang na-curious ang mga tagahanga. Habang pinag-uusapan ng pelikula, binanggit ni Julia na ang Haunted Carnival ay kumukuha ng inspirasyon mula sa iba't ibang uri ng mga pelikulang horror. Partikular niyang binanggit ang mga elemento ng slasher, horror, at suspense. Pero pinigilan niya ang sarili. Natawa si Julia at binalaan ang lahat na sapat na ang impormasyong na ibahagi na niya. Ayaw niyang masira ang pelikula. At doon nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Dahil kung ang aktres mismo ay maingat sa kanyang ibinubunyag, natural na magtataka ang mga tagahanga. Ano nga ba ang naghihintay sa loob ng Haunted Carnival na ito? Anong uri ng kwento ang inihahanda ng pelikula na dalhin sa mga manonood ng esene? At hanggang saan kaya itinutulak ang karakter ni Julia? Ang mga sagot na iyon ay maaaring kailanganing maghintay hanggang sa makarating ang pelikula sa mga sinehan. Isang bagong-bagong partnership on-screen. Ngunit hindi lamang si Julia ang dahilan kung bakit binibigyang pansin ng mga tao ang proyektong ito. Ang isa pang pangunahing atraksyon ay ang presensya ng isa sa mga pinakarespetadong aktres sa Pilipinas. Si Maricel Soriano. Para kay Julia, ang pakikipagtulungan kay Maricel ay lalong makabuluhan. Bakit? Dahil ang kanilang koneksyon ay higit pa sa industriya ng libangan. Si Maricel Soriano ay isang malapit na kaibigan ng pamilya ng ina ni Julia na si Marjorie Barreto. Ipinaliwanag ni Julia na gumugol na siya ng oras sa paligid ni Maricel dahil sa kanilang mga pamilya. Ngunit iba ang pakikipagtulungan ng propesyonal.
Sa pagkakataong ito, nais ni Julia na lumikha ng isang relasyon kay Maricel na partikular na para sa kanila bilang mga co-star. At hindi maitago ni Julia ang kanyang pananabik. Inilarawan niya si Maricel bilang napakabait at mapagmahal. Ngunit binigyang diin din niya ang isang bagay na mahalaga. Sa kabila ng kanilang umiiral na koneksyon sa pamilya, ang pelikulang ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong bumuo ng kanilang sariling ugnayan bilang mga aktres. At naniniwala si Julia na ang tiyempo ay hindi na maaaring maging mas mahusay. Bakit hindi sila nagtutulungan dati? Kapansin-pansin, isiniwalat ni Julia na mayroon ng mga pagkakataon para sa kanya at kay Maricel na magtulungan noon. Ngunit ang mga proyektong iyon ay hindi nangyari. Minsan, ang isang aktor at aktres ay maaaring isaalang-alang para sa isang proyekto, ngunit ang mga pangyayari ay hindi nagtutugma. Ang kwento, ang tiyempo, ang mga papel, ang produksyon. Kailangang magsama-sama ang lahat. Naniniwala si Julia na ang Haunted Carnival ay maaaring maging proyektong iyon. Ang tamang kwento, ang tamang tiyempo, at ang tamang pagkakataon para sa parehong aktres. Dahil dito, ang kanilang on-screen partnership ay tiyak na susubaybayan ng mabuti ng mga tagahanga. Dahil hindi lang sina Julia Barreto at Maricel Soriano ang makikita ng mga manonood na magkasamang umaarte. Makakakita sila ng dalawang henerasyon ng mga artista na papasok sa isang nakakatakot na mundo. Hindi bago ra Julia die horror. Siyempre, hindi ito ang unang karanasan ni Julia Barreto sa horror. Nagdebut siya sa horror acting sa 2020 action horror film na Block Lee sa direksyon ni Michael Red. Inilagay ng pelikula si Julia sa isang high-pressure na kapaligiran na kinasasangkutan ng kaligtasan, panganib at mga nakakatakot na pangyayari. Sumunod ay dumating ang isa pang malaking proyekto na may kaugnayan sa horror. Noong 2022, nagbida si Julia sa Bahay na Pula sa direksyon ni Brillante Mendoza. Kaya habang maaaring takot si Julia sa horror sa kanyang personal na buhay, tiyak na hindi siya estranghero sa genre na ito sa kanyang propesyon. At iyon ang dahilan kung bakit kawili-wili ang kanyang mga komento tungkol sa Haunted Carnival. Hindi niya ito nilalapitan bilang isang taong ganap na hindi pamilyar sa horror. Sa halip, bumabalik siya sa genre na may mas maraming karanasan, at marahil ay may mas mahusay na pag-unawa kung paano gamitin ang takot bilang isang aktor. Iyan is pinakamalaking hamon es arte. Ngunit ayon kay Julia, ang pinakamalaking hamon ay hindi kinakailangang sumigaw o tumugon sa isang nakakatakot na bagay. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sinabi niya na ang isa sa mga pinakamalaking kahirapan ay ang paglikha ng isang mundong hindi talaga umiiral. Isipin mo iyan. Ang isang aktor ay tumatanggap ng isang script. Ang script ay naglalarawan ng isang lokasyon. Isang nakakatakot na sitwasyon. Isang nilalang. Isang banta. Isang mahiwagang pangyayari. Ngunit kapag nagsimulang umikot ang mga kamera, ang mga bagay na iyon ay maaaring wala talaga roon. Kailangang isipin ng aktor ang mga ito. Ipinaliwanag ni Julia na kailangan niyang mailarawan ang kanyang nababasa sa script at pagkatapos ay gawing parang totoo ang haka-haka na mundong iyon sa harap ng kamera. At iyon ay isang napakalaking hamon. Dahil kung hindi naniniwala si Julia sa mundo, hindi rin maniniwala ang mga manonood dito. Bakit di then a horror? May isa pang hamon. Emotion. Itinuro ni Julia na ang katatakutan ay nangangailangan ng napakataas na emosyonal na intensidad. Ang takot ay dapat na tunay na maramdaman. Hindi gawa-gawa. Hindi eksaherado. Hindi tulad ng isang taong nagpapanggap lamang na natatakot. Kailangang maniwala ang mga manonood na ang karakter ay tunay na nasa panganib. At doon nagiging lubhang mahalaga ang teknik sa pag-arte. Kailangang isama ni Julia ang takot. Kailangan niyang ipadama sa mga manonood ang nararamdaman ng kanyang karakter. At kung minsan ay maaaring mas mahirap iyon kaysa sa paghahatid ng isang emosyonal na dramatikong eksena. Dahil ang katatakutan ay nangangailangan ng pisikal at emosyonal na mga reaksyon ng sabay-sabay. Nagbabago ang iyong boses. Nagbabago ang iyong paghinga. Nagre-react ang iyong katawan. Nagre-react ang iyong mga mata.
At kung minsan ang pinakamaliit na ekspresyon ay maaaring magpahayag ng higit na takot kaysa sa isang sigaw. Pero itiban ginagustuhan na Julia dahil arte. Sa kabila ng lahat ng mga hamong iyon, hindi mukhang natatakot si Julia. Sa katunayan, parang nasasabik siya. Dahil para sa kanya, ito ang isa sa mga pinakamagandang bahagi ng pagiging isang aktor. Nagiging ibang tao ka. Humahakbang ka papasok sa ibang karakter. Papasok ka sa isang ganap na kakaibang mundo. At pagkatapos, sa maikling panahon, mabubuhay ka sa loob ng mundong iyon. Naniniwala si Julia na ang Haunted Carnival ay nag-aalok ng eksaktong ganitong uri ng karanasan. Inilarawan niya ang mundo ng pelikula bilang kamangha-mangha. Ngunit inamin din niya na ang buong cast ay mahaharap sa hamon. At may isa pang dahilan. Ito ay isang ensemble cast. Nangangahulugan ito na hindi mag-iisa si Julia na dadalhin ang karanasan. Lahat ay kailangang magtulungan. Ang pagganap ng bawat isa ay makakaapekto sa iba. At ayon kay Julia, kakailanganin nila ang isa't isa upang maging matagumpay ang pelikula. Iyan paglalakbay Emma Julia at Lene nagkakabuo. Mayroon ding nostalhic tungkol sa pagbabalik ni Julia sa Lene. Ang kanyang unang entry sa Lene ay ang si Vince, James, noong 2016 na. Pagkalipas ng mga taon, naghahanda siya para sa isa pang paglabas sa panahon ng Kapaskuhan. Para kay Julia, ang Pasko ay hindi lamang isang panahon para sa pagdiriwang. Ito rin ay nagiging isang espesyal na panahon sa kanyang karera. Inilarawan niya ang pagtatrabaho sa panahon ng Pasko bilang isang biyaya. At ngayon, babalik siya dala ang isang proyektong magdadala sa kanya sa isang genre na hindi niya karaniwang ginagawa ng madalas. Ang kombinasyong iyon ay tila lalong nagpa-excite sa pagkakataon para sa kanya. Iyan lead staff gani maaaring pinakamalaking sorpresa. Ngunit may isa pang detalyeng binigyang diin ni Julia. Ang pagpili ng mga artista. Ayon sa aktres, naniniwala siyang ito ang unang pagkakataon niyang makatrabaho ang lahat ng nasa cast. Ibig sabihin, ang Haunted Carnival ay hindi lamang basta isang pelikula para sa kanya. Isa rin itong karanasan sa pag-aaral. Mga bagong co-star. Isang bagong direktor. Isang bagong kapaligiran. Isang bagong karakter. At isang ganap na kakaibang mundo ng horror. Sinabi ni Julia na nasasabik siya dahil naniniwala siyang marami siyang matututunan mula sa mga taong makakatrabaho niya. At maaaring maging isa yon sa pinakamalaking kalakasan ng pelikula. Kaya ngayon ay ang tanong na malamang na patuloy na itatanong ng mga tagahanga hanggang sa paglabas ng pelikula. Maaari bang gawing isa sa pinakamalakas niyang pagganap ni Julia Barreto ang kanyang totoong takot sa horror? Dahil mayroong isang kawili-wiling kontradiksyon sa puso ng kwentong ito. Takot si Julia sa katatakutan. Ngunit ang takot na iyon ay maaaring makatulong sa kanya. Bakit? Dahil ang isang aktor na personal na nakakaintindi ng takot ay maaaring makapagdulot ng ibang uri ng pagiging tunay sa isang takot na karakter. Sa halip na umakto lamang na natatakot. Maaaring alam na alam ni Julia kung ano ang pakiramdam ng takot. At kung maipapakita niya ang emosyong iyon sa kanyang pagganap, makikita ng mga manonood ang isang ganap na kakaibang panig niya. Takot si Julia sa katatakutan. Ngunit ang takot na iyon ay maaaring makatulong sa kanya. Bakit? Dahil ang isang aktor na personal na nakakaintindi ng takot ay maaaring makapagdulot ng ibang uri ng pagiging tunay sa isang takot na karakter. Sa halip na umakto lamang na natatakot. Maaaring alam na alam ni Julia kung ano ang pakiramdam ng takot. At kung maipapakita niya ang emosyong iyon sa kanyang pagganap, makikita ng mga manonood ang isang ganap na kakaibang panig niya. Ang Haunted Carnival ay magiging isang kamangha-manghang karagdagan sa 2026 Metro Manila Film Festival. Si Julia Barreto ay nahaharap sa isang genre na tunay na nakakatakot sa kanya. Sasamahan siya ni Maricel Soriano para sa isang kolaborasyon sa pelikula na matagal nang hinihintay ng mga tagahanga na mapanood. At ang pelikula mismo ay nangangako ng pinaghalong horror, suspense, at mga elementong inspirasyon ng slasher, bagamat itinatago ni Julia ang pinakamalalaking sikreto. Marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit nakakaintriga ang proyektong ito. Kilala natin ang mga artista. Alam natin ang genre. Alam nating natatakot si Julia.
Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang naghihintay sa kanila ng Haunted Carnival. At kung ang reaksyon ni Julia ang dapat nating pag-usapan. Maaaring ito ay isang bagay na hindi pa handa ang mga manonood. Kaya, ano sa palagay mo? Malalampasan kaya ni Julia Barreto ang kanyang takot at makapaghatid ng isang natatanging pagganap sa horror? At nasasabik ka bang makita siyang sa wakas ay makakasama sa pelikula si Maricel Soriano? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Star Pulse E, at on ang notification bell para sa higit pang mga balita sa entertainment sa Pilipinas, mga update sa mga kilalang tao, at mga pinakabagong kwento bago ang 2026 inene. Dahil kapag nagbukas ang karnabal, maaaring hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa loob. Pagbubuo ng kuryosidad. Ang Haunted Carnival ay magiging isang kamangha-manghang karagdagan sa 2026 Metro Manila Film Festival. Si Julia Barreto ay nahaharap sa isang genre na tunay na nakakatakot sa kanya. Sasamahan siya ni Maricel Soriano para sa isang kolaborasyon sa pelikula na matagal nang hinihintay ng mga tagahanga. At ang pelikula mismo ay nangangako ng pinaghalong horror, suspense, at mga elementong inspirasyon ng slasher, bagamat itinatago ni Julia ang pinakamalaking sikreto. Marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit nakakaintriga ang proyektong ito. Kilala natin ang mga bituin. Alam natin ang genre. Alam nating natatakot si Julia. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang naghihintay sa kanila ng Haunted Carnival. At kung ang reaksyon ni Julia ang dapat isaalang-alang. Maaaring ito ay isang bagay na hindi pa handa ang mga manonood. Kaya, ano sa palagay mo? Malalampasan kaya ni Julia Barreto ang kanyang takot at makapaghatid ng isang natatanging pagganap sa horror? At nasasabik ka na bang makita siyang sa wakas ay makakasama sa pelikula kasama si Maricel Soriano? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Star Pulse E, at on ang notification bell para sa iba pang balita tungkol sa entertainment sa Pilipinas, mga update sa mga celebrity, at mga pinakabagong kwento bago ang 2026 inene. Dahil kapag nagsimula na ang karnabal, maaaring hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa loob.